Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan ay ang ikalawang representante ng Martial Artists Alliance ay nagawang atakihin si Yuwon. Bago niya ito ginawa kay Yuwon ay sa isip nito na ang representanteng ito ay mukhang hindi naman lasing kaya naman ay bakit parang kakaiba ang ikinikilos nito. Kaya naman ay inutusan ng ating bida ang nanomachine na suriin ang babae sa harapan nito, na agad namang ginawa ng nanomachine. Sabi ng nanomachine na may hindi normal na paggalaw sa mga mata nito, at ito ay nasa estado ng isang hypnosismo na dulot ng post-hypnotic suggestion. Bigla namang nagtaka dito ang ating bida sa kanyang nalaman, sabi ng nanomachine na ipapasa nito ang mga impormasyon sa kanyang utak, at bigla na nga siyang inatake nito. Nabigla naman ang mga kasamahan ng representante sa ginawa niyang ito sa Vice Lord ng demonic cult. Mabilis naman na nasalag ito ni Yuwon, sa isip nito na ito pala ang dahilan ng kanyang kakaibang ginagawa sa kanya, agad naman na napatalsik ang babae sa harapan ni Yuwon. Habang papasugod ulit dito ang babae ay tinanong nito ang nanomachine na kung may paraan pa ba para maalis nito ang kanyang pagka-hypnosismo. Sabi ng nanomachine na bukod sa pagtatanggal nito sa pagkakakabit sa taong gumagawa nito, ay posibleng maialis ito sa pamamagitan ng electric shock sa kanyang ugat. Kaya naman ay sabi ni Yuwon na susubukan niya ito. Nang makalapit ito kay Yuwon ay agad niya itong pinahinto at hinawakan sa kanyang ulo. Sinabihan naman siya ng ibang kasamahan ng babae na maghinay-hinay lamang ang Vice Lord sa kanilang kasama. Nagalit naman sa mga ito si 11th Council Elder Juan at sinasabi na sino ang mga ito upang subukan na saktan ang kanilang Vice Lord, at ipaliwanag ng mga ito ang ikinilos ng kanilang kasamahan. Sa malayong banda naman, ay masayang nakikita ng taong may gawa nito ang sitwasyon at napapasabi na gumagana ang kanyang plano ng mahusay, ngayon ay kailangan niya na lang na magsalita ng isang utos at ang buong lugar na ito ay magiging isang malaking kaguluhan. Agad na sinabihan ni Yuwon ang nanomachine na umpisahan na nitong magpalabas ng electric shock, agad naman nitong sinunod ang iniutos ni Yuwon at binigyan ng electric shock ang babae na nasa kanyang harapan. Ilang sandali lamang niyang ginawa ito at tinigilan na ang pagpapalabas ng electric shock sa babae. Sumigaw naman ang isang council elder at sinabihan si Yuwon na ano ang ibig sabihin ng ginagawa nito sa representante ng Martial Artist Alliance. Habang nagmamasid ang lalaki sa di kalayuan ay napapasabi na lang ito na ginawa ni Yuwon na maging komplikado ang sitwasyon ng siya lamang, at tingin nito na wala na siyang dapat na gawin pa dito. Nang bigla naman itong damilat, at nagulat dahil sa nasa harapan nito ay ang Vice Lord. Matapos matauhan ay nagtanong ang strategist kung ano ang nangyari, at mukhang nakainom ito ng madami upang mauwi sa ganitong sitwasyon. Galit na galit naman ang taong may pakanang ito sa strategist ng Martial Artist Alliance, at napapatanong kung sa paanong paraan nitong naalis ang ginawa niyang hypnosismo. May nagpadala naman dito ng isang sound telepathy at sinasabihan siya na tigilan na nito ang mamanghapa at agad na isagawa ang plan B, na agad naman din itong sumang-ayon. Habang pinapakalma ang strategist ay pinatunog nito ulit ang lagayan ng inumin. Di naman makapaniwala ang anak ng Muyong Noble Clan sa ginawa ng Vice Lord sa kanilang strategist, at sa galit nito ay agad niyang sinugod si Yuwon at bakit niya nagawa iyon sa kanilang strategist at dahil dito ay papaslangan niya ito. Ngunit habang papasugod ito ay may isang council elder ang nagmadaling pumunta, at agad na nahawakan nito ang kanyang kamay at napigilan. Tumatawa naman itong sinasabi sa sumugod na mukha yatang minamaliit sila ng binatang ito. Matapos ay sinigawan naman siya nito at sinasabi na bitawan nito siya, ngunit bigla naman siyang nakatikim ng isang malakas na sampal mula kay Council Elder yon, at agad na pinaluhod. Sa isip naman ni Yuwon na kanina lamang ay nasa maayos lamang ito, ngunit ngayon ay bigla itong nagwala, at ang may gawa ng hipnosismo ay sigurado siyang nasa malapit lamang. Sigurado siya na ito ay hindi lamang gawa ng iisang tao, kaya naman ay ini-activate nito ang kanyang sound telepathy over hearing mode. May naririnig si Yuwon na mga pag-uusap, sabi ng may gawa ng hipnosismo ay mukhang kailangan na nitong gumawa ng isang malaking kaguluhan, dahil hindi na maganda ang sitwasyon, tingin nito na kailangan niya ng isagawa ang plan C, nang bigla namang nakalapit si Yuwon dito at sinabihan ito na sa wakas ay natagpuan din niya ito. Agad na sinakal ni Yuwon ang taong salarin sa nangyaring hipnosismo,
napatanong naman ito sa ating bida at sinasabi na bakit niya ba ito ginagawa. Sabi ni Yuwon na tingin ba nito na hindi niya ito mahahanap, sabi naman niya sa ating bida na wala itong alam sa mga sinasabi nito sa kanya, dahil dito ay hinigpitan palalo ni Yuwon ang pagkakasakal dito at sinabi na huwag na nitong subukan pa na paglaruan siya, at tinanong kung ano ang plan C na sinasabi nito. Agad na may lumapit dito at sinasabihan si Yuwon na tumigil na ito sa kanyang ginagawa. Dagdag pa nito na hindi niya maitatanggi na ang Martial Artist Alliance ay nakagawa ng isang pagkakamali, ngunit hindi sapat iyon para parusahan nito ang bodyguard ng strategist. Kaya naman ay tinanong ni Yuwon ang second strategist kung ito ba ay tunay na kanyang bodyguard. Tinatanong naman siya nito na kung ano ba ang ginagawa ng ating bida. Tinignan naman ito ng second strategist nang may pagtataka, maya-maya lang ay sinabi nito kay Yuwon na hindi niya kilala ang taong ito. Pagkarinig ng sagot niya ay nagulat naman ang lahat dito. Nagpadala naman ng sound telepathy ito at sinabi sa kanyang junior brother na wala na siyang magagawa pa sa sitwasyon na ito, kaya naman ay dapat nang isagawa ng mga ito ang plan C, habang ang taong kasama nila ay naghahanap pa sa naiwan ng Sword Demon, at tutulungan niya itong magsagawa ng isang kaguluhan. Nagulat naman si Yuwon sa narinig nitong ipinadalang sound telepathy dahil ito ay patungkol sa Sword Demon, nang bigla naman itong pumalakpak. Sa nangyari ay napahinto ang mga tao sa paligid, na maya-maya pa ay nagumpisa ng maglaban-laban ang mga ito nang may mga puot sa ibang faction na kanilang kinabibilangan. Nabigla naman dito si Yuwon, dahil ang mga taong ito din pala ay nasa ilalim ng hipnosismo, at ang pagpalakpak ang naging sanhi upang mawalan ang mga ito ng ulirat. Napapatanong ito na kung bakit naman kaya ganito kadami ang mga nahipnosismo, at mukhang may ibang may kinalaman nito. Sumigaw naman ang isang Martial Artist Alliance at sinasabi na ang mga walang kwentang demonic cult ay inaatake sila, at hindi nila dapat na panoodin lamang ito at hayaan. At ang alok na pakikipag-alyansa ay isa lamang bitag para sa kanila kaya naman ay kailangan nilang lumaban dito. At agad nang nagsipaghanda ang mga tauhan ng magkabilang panig, maging ang mga council elder ay nagsipaghanda na din upang makipaglaban sa mga ito. Nagmamadali naman na pinahinto ang mga ito ni Yuwon, at sinabi na ang mga ito ay nasa ilalim lamang ng isang hipnosismo. Nagtaka naman ang mga ito at tinatanong si Yuwon kung ano ba ang sinasabi nito. Ipinaliwanag ni Yuwon ang kakaibang reaksyon ng second strategist kanina lamang at ang nagaganap na kaguluhan, ay lumalabas na isa lamang patibong nagawa ng kung sino upang ang demonic cult at ang Martial Artist Alliance ay maglaban sa isa't isa. Kaya naman ay nagtanong ito kung ano naman ang plano ni Yuwon na gawin nila. Sabi nito na ang mga council elders at ang mga bisita ng alyansa ay maari na utusan ang mga kasamahan ng mga ito na wala sa impluensya ng hipnosismo na huwag makipaglaban. Nagtanong naman ito ulit na paano naman ang mga nasa ilalim ng hipnosismo. Sabi naman dito ni Yuwon na tungkol sa bagay na iyon ay siya na ang bahala. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Pag-alis ni Yuwon sa mga ito, ay nagsabi ang isa dito na lahat ng elder ng Flower Mountain Clan at ng Muyangsi Clan, ay sumunod sa kanya, at agad naman na din ang mga itong umalis. Napatingin naman ang tatlong council elder sa kinaroroonan ng Lord, galit na galit itong napapasabi, na kung anong lakas ng loob ng mga ito na atakihin ang kanyang palasyo. Sa itaas ay tinatansya ni Yuwon ang nangyayaring sitwasyon sa ibaba. Sabi nito na mahirap na matukoy ng isa-isa ang mga ito, kaya naman ay sabi ng nanomachine na ang impormasyon sa nakikita ng gumagamit ay may lalagay sa isang augmented reality. Sabi ni Yuwon na markahan nito ang mga taong nasa ilalim ng hipnosismo, na agad naman na sinunod ng nanomachine. Matapos ay nagtungo na ang ating bida sa kinaroroonan ng mga ito. Sabi ni Yuwon sa nanomachine na kapag nahawakan ng kanyang kamay ang bawat isa sa mga ito ay agad niyang bigyan ng electric shock. Nag-umpisa na nga itong gawin ang mahawakan ang mga ito. Sa taglay na bilis ni Yuwon ay madali lamang nitong nabigyan ng electric shocks ang malaking bilang na mga nag-aaway na nasa ilalim ng hipnosismo. Napansin naman ng second strategist ang taong may pakana, at napasabi na ang taong ito ay ang counting guardian ng Chunmu sect. Nang matapos ay bumalik na sa kanilang malay ang mga taong napailalim sa hipnosismo, at napapatanong ang mga ito na kung anong nangyari.
Nagtataka naman ang taong may pukana nito at napapatanong kung anong klase ba ang taong ito at nagawa niyang maputol ang hipnosismo gamit lamang ang paghawak sa mga ito. Agad naman na nakita siya ni Yuwon, sa isip nito na kahit ang leader ng Flower Mountain Clan at si Muyong ay nagawa din na makawala at kung ito ang kaso, nang bigla naman na nagpakita si Yuwon sa kanyang harapan, at agad itong sinakal. Matapos ay inihampas niya ito sa lupa, napapatanong naman ito kung sino ba talaga ang taong ito. Sinubukan pa nitong lumaban ngunit agad naman na nasalag ito ng ating bida. Sabi ni Yuwon na sa tingin ba nito na makakatakas ito, matapos niya na gumawa ng kaguluhan sa demonic cult. Nahihiya naman sa nakikita ang isa at napapasabi na ang isang ito ay mula sa Chunma sect. Agad na ipinatayo ni Yuwon ang taong may pukana at nagtatanong kung ano ang pagkakakilanlan nito. Sa isip nito na gagawin niya ang bagay na ito anuman ang mangyari magtagumpay man o hindi ang kanilang mga plano. Nang bigla naman na ibinuka ni Yuwon ang bibig nito gamit ang kanyang chi telekinesis, sabi ng ating bida na ang taong kagaya niya ay magpapakamatay kapag ang plano nila ay hindi gumana. Matapos ay binunot ni Yuwon ang ngipin nito na may nakakabit na lason, at sinabi na kailangan pa nitong puntahan ang taong kausap nito kaya naman ay magkita na lang sila ulit. Ang Demonic Library ay nasa hilagang silangang parte ng Great Hall, sa labas ay madaming mga nakahandusay na mga gwardya. Sa loob naman ng basement ng Precious Library ay nagtataka ang mga bantay dahil sa kanilang mga naririnig malapit sa kanila, sabi ng isa na nagawang sirain ang Iron Gate gamit lamang ang puwersa, at pasalamat sa isang ito dahil ang trap ay na-activate, at ang Sapphire Wall ay nagawang maharangan ang pasukan, at mukhang makukulong na ang mga ito sa loob, at ang Left Guardian ay maya-maya pa ay dadating na. Nang may narinig silang ingay mula sa loob, napasabi na lang ito na mukhang sinusubukan ng mga ito na makalabas. Sa isip ng isa na ang Sapphire Stone dito ay 3 beses na mas makapal kaysa sa mga nasa loob ng Precious Library, ngunit bakit parang nababahala ito? At may narinig na naman silang malakas na pagyanig mula sa loob, maya-maya pa ay nakakita ang mga ito ng pagbitak ng Sapphire Stone, kaya naman ay sabay silang napasabi na imposibleng mangyari ito. Sa isang dako naman ay nagmamadali ng magtungo ang Left Guardian kasama ng kanyang mga instructor, nang malapit na ang mga ito ay nagulat siya sa malakas na pagsabog na nagmumula sa loob ng Demonic Library. Kaya naman ay sinabihan niya ang mga kasamahan nito na siya muna ang mauuna. Nang makarating na ang Left Guardian, ay napamura naman ito sa kanyang mga nakita. Dahil pamilyar ang mukha nito, dahil ang mga taong ito ay kasama ng mga mandirigma na nakita niya sa prosesyon, ngunit ang lumalabas na enerhiya sa tao na ito, ay ibang-iba sa mga kasamang mga mandirigma. Sinabihan naman siya nito na nadidismaya siya dahil puro mahihinang mga insekto ang nakikita niya, ngunit ngayon ay isang karapat-dapat na makakalaban ang nagpakita. Mabilis naman na sumunod ang mga kasamahan ng Left Guardian sa Demonic Library. Nagtataka ang mga instructor kung sino naman ang mga ito, at ang mga ito ay mga nanghihimasok sa loob ng kanilang Demonic Precious Library, kaya naman ay sumigaw ang isa sa mga ito at tinanong na kung papaano ang mga ito nakapasok sa Secret Vault. Natatawa naman nitong sinagot ang tanong sa kanya at sinabi na hindi din niya alam kung paano, at makikita lamang nila ang sagot mula sa mga katawan na nasa loob. Kaya naman ay galit nitong sinabi na anong lakas ng loob nitong gawin yun. Pinigilan naman siya ng Left Guardian sa mga sinasabi nito. Nagtaka naman ito, kaya naman ay sinabi ng Left Guardian dito na maghintay lamang sila. At nagtanong na ang Left Guardian sa mga ito habang nagpapalabas ng malakas na enerhiya, na kung sinugod ba ng mga ito ang lugar na ito para lamang sa basement. Sumagot ito na gaya nga ng nakikita nito, matapos ay sinabihan niya ang kanyang kasama na ito na ang bahala sa mga ito at pagtapos ay susunod na lamang siya. Kaya naman ay mauna na ito dahil alam naman niya ang daan palabas, na sinang-ayunan naman ng kanyang kasama. Dahil dito ay inutusan ng mga ito ng Left Guardian na pigilan ang mga ito at huwag na hahayaang makatakas, ngunit naghanda naman ang kasama nito sa pamamagitan ng paghinga ng malalim, na di dinagtagal ay ibinugas sa mga pipigil sa kanyang kasama na makaalis. Sa lakas nito ay nabitak ang lupa na dinaanan ng ginawa niyang atake. Napahinto naman ang mga hahabol na kasama ni Left Guardian dahil sa pinsalang natatanggap ng mga ito.
May nakalapit naman dito at sinabi na ang isang ito ay magaling sa paggawa ng mga pakulo. Habang papasugod ito ay namangha naman ito sa kanya at sinabi na mukhang ang eardrum nito ay hindi apektado sa kanyang ginawa, ngunit agad itong nagbigay dito ng isang napakalakas na atake. Sabi niya na kahit paanong gawin nito ay isa lamang ang kahahantungan, at yun ang kanyang kamatayan. Matapos ay sumubok ulit ito ng atake bilang ganti, ngunit madali lamang niya itong nasalag gamit lamang ang dalawang daliri nito. Sa nakita ay bigla itong nagdesisyon na umatras na lang, ngunit laking gulat nito dahil mabilis lamang itong nakapunta sa kanyang harapan. Agad naman niya itong inatake, kitang-kita ang matinding natamo nito dahil lamang sa isang atake na iyon, matapos ay inihagis niya lamang ito at napasabi na wala itong pinagkaiba sa dalawang bantay ng vault sa loob. Matapos ay sinabi nito sa kanyang kasama na wala nang magagawang makapigil pa sa kanya kaya naman ay umalis na ito, na agad naman itong sumangayon. Agad na sumugod dito ang Left Guardian at sinabi na sinong nagsabi sa mga ito na makakaalis sila sa kanyang lugar ng ganun lamang kadali, matagumpay naman itong sinalag ng kanyang master, at agad nitong sinabayan ang atakeng ginawa sa kanya ng Left Guardian, sa nangyari ay ang dalawa ay tumalsik sa di kalayuan. Sabi nito sa Left Guardian na makakaalis ang kasama niya dahil siya mismo ang nagsabi. Napapaisip naman dito ang Left Guardian at anong klaseng reaction speed ang ginawa nito, at ang taong ito ay lubhang napakapanganib. Napahanga naman ito sa Left Guardian dahil malakas ito kahit papaano kumpara sa mga bangkay sa lapag, dahil akala niya ay ganito lamang ang mayroon ng kanilang demonic cult at labis siyang nadidismaya para doon. Agad namang nagtanong dito ang Left Guardian at sinabi na ano ang pagkakakilanlan nito, ngunit imbis na sumagot ay mabilis itong sumugod at sinabi na masyado itong madaming tanong para sa taong malapit ng mamatay, ngunit mabilis namang nakagawa ng pag-atake ang Left Guardian dito upang ipang-depensa. Dahil sa bilis nito ay nagumpisa ng magseryoso dito ang Left Guardian, habang nakikipaglaban ay napatanong naman ito sa Left Guardian na kung hanggang dito lang ba ang mayroon ito. Sa nangyayari ay hirap na hirap itong masabayan ng Left Guardian at napapasabi na lang na ang mga atake nito sa kanya ay sobrang nakakamangha, kaya naman sabi nito na hindi niya na makakaya pa na iwasan pa ito. Sinugod niya ito gamit ang kanyang espesyal na atake, ang Flame Sword Technique, Crimson Fire Sword. Sa nakitang atake naman ito ay masayang-masaya niyang sinasabi na ito ang kanyang tinutukoy, at agad na nagpang-abot ang dalawang atake sa isa't isa. Ngunit habang nangyayari ang sabayan ay nabigla naman ito, dahil ang mga atake niya ay nagmumula sa iba't ibang anggulo, at mukhang namumukaan niya ang formation na ito. At nakita niya ang maraming fist technique na papalapit sa kanya, na matagumpay naman na tumama sa kanyang katawan, matapos ay binigyan niya pa ito ng isang panghuling atake, na nagawa naman na maipatalsek ang Left Guardian sa malayo. Nang makatayo naman siya, ay sinabi niya na mukhang ito ay mula sa Blade God 6 Martial Clan, sinagot naman siya nito ng isa pang tanong na kung bakit naman niya naisip na dun nga ang pananggalingan nito. Sabi ng Left Guardian habang napapasukan ng dugo ay ang suntok nito, at ang formation ay kahalintulad sa Blade God's skill. Masaya naman ito, kaya naman ay nagpakilala siya, at siya ay si Sahin, Blade Fist, Master na mula sa Blade God 6 Martial Art Clan. Sa isip naman ng Left Guardian na tama ang hula niya, at kailangan nitong masabihan ang lahat, ngunit hindi nito magawang makagalaw dahil sa internal injury na natamo nito. Kaya naman sinabi nito sa Left Guardian na magpaalam na ito, at agad na naghanda ng kanyang panghuling atake, ngunit may isa namang bagay ang paparating sa kanyang kinatatayuan. Sa nangyari ay napahinto naman ito, laking gulat naman niya nang makita ang tumama sa kanya, dahil ito ay ang bangkay ng kanyang kasama na pinaalis niya kanina lamang, sabi dito ng ating bida na kung ganun, ay siya pala ang master ng isang ito. Napasigaw naman si Left Guardian sa pagkakakita nito sa Vice Lord, napatingin naman ito dito kay Yuun. Sa isip nito, na ang lalaki na ito pala ang Vice Lord at ang alam nito ay nasa salo-salo siya, ngunit mukhang alam na ng mga ito ang kanilang plano. Kaya naman ay humarap ulit ito sa Left Guardian at sinabi na sa tingin nito ay wala na siyang iba pa na pagpipilian dahil kailangan na niya itong paslangin at umalis, at agad itong naghanda upang atakihin ang Left Guardian.
Mabilis naman na kumilos ang ating bida upang iligtas ang left guardian, nang makarating ay agad na napawalang bisa ni Yuwon ang gagawin sana nitong atake. Namamangha naman ito dahil nagawa nitong mapawalang bisa ang ginawa niya, at kung ganun ang kaso, at agad na inatake nito ang ating bida. Nasalag naman ito ni Yuwon ngunit nabigla ito dahil ito ay isang flower grafting method, sa isip ng ating bida na kapag napa-address siya nito ngayon, ay maaring mamatay dito ang left guardian, kaya naman ay kailangan nitong gamitin ang kanyang buong lakas dito. At agad nitong nilabanan ang atake sa kanya ng buong lakas, sa nangyari ay napaatras ito. Sa isip niya na imbis na maitulak niya ang Vice Lord ay siya pa mismo ang nagawa nitong mapatalsik gamit lamang ang lakas nito. Nagsabi naman ang nanomachine na agad na i-regenerate ang internal organ damage niyang natamo sa pamamagitan ng external energy. Napangiti naman ito, sa isip niya na tama siya dahil walang ibang dahilan para hindi ito magtamo ng pinsala matapos ng ginawa niya. Tinanong naman ni Yuwon ang left guardian kung maayos lamang ba ito, na sumagot din ito na maayos naman siya at kahit papaano ay may gagalaw pa naman niya ang kanyang katawan. May ibinigay dito si Yuwon at sinabi na dalhin niya ito at agad na tawagin ang Lord at ang iba pang mga council elder, at nasa malapit lamang ang mga ito sa pasukan ng Demonic Academy, at maari na niyang iwan ang isang ito sa ating bida. Ninas naman ito sa kanyang narinig na ang binatang ito lamang ang haharap sa kanya. Agad naman itong nagpadala kay Yuwon ng sound telepathy at sinabi na maghintay lamang ito dahil hindi din siya magtatagal, at agad nang umalis dito ang left guardian. Pag-alis nito ay agad naman siyang nasundan ng Hangul na master, at sinabi dito na tingin ba niya ay makakaalis pa siya ng buhay dito, ngunit nabigla ito nang makita sa kanyang harapan ang ating bida, sa nangyari ay bigla itong napaatras na lang. Matapos ay inatake ulit nito ang left guardian na papaalis gamit ang malayuang pag-atake, ngunit mabilis lamang itong naatake ni Yuwon upang hindi tumama sa papaalis na left guardian. Sa nangyari ay naiinis ito sa ginagawa ng ating bida sa pagharang sa kanya. Sabi dito ni Yuwon na ngayon ay ang kalaban nito ay ang ating bida na. Agad naman ang mga ito ay nagsabayan ng mga pag-atake sa isa't isa. Nagtataka naman ito at napapaisip na ang alam niya ay ang lalaking ito ay kanina lamang ay nakatanggap ng seryosong internal injury, at umatras ito at sinabi na sa tingin niya ay dapat niyang seryosohin ang isang ito. Paglapag nito sa lupa, agad itong sumugod kay Yuwon, sa nangyari ay nagulat naman si Yuwon, kaya naman ay iniilagan nito ang lahat ng ginagawang pag-atake sa kanya ng master na ito, ngunit sa huli nitong atake ay kamuntikan na siyang matamaan, kaya naman ay agad na umatras ang ating bida sa pagkakataon na ito. Sabi niya nang may pagkamangha, na ang isang Vice Lord pala ay napakahirap na hulihin. Tinanong naman ito ni Yuwon na kung anong kaugnayan meron siya sa Blade God. Natigilan naman ito sa ginawang tanong ni Yuwon sa kanya, kaya naman sabi nito na kakaiba ito, dahil ibang-iba ito sa sinabi sa kanya, sabi nila na walang ibang nakakaalam patungkol sa bagay na ito. Sa isip ni Yuwon na hindi niya alam kung anong mga sinasabi nito, ngunit ang lalaking ito ay maaring parte ng The Six Blade Martial School. Sabi nito kay Yuwon na kung kilala nito ang Blade God, ay ang demonic cult ay ang totoong kalaban ng kanilang martial school. Nang bigla namang natigilan ang dalawa dahil sa pagtunog ng alarma sa buong paligid, at dahil dito ay nagumpisa ng magtungo ang mga kawal ng palasyo sa lugar nila Yuwon. Napasabi na lang ito na ngayon ay mukhang mahihirapan na siyang makaalis dito, kaya naman ay kinausap nito si Yuwon na bakit hindi na lang ito makipagtulungan at lumapit ito sa kanya, para magamit niya ito bilang bihag para makaalis dito. Nagtanong naman ang ating bida na anong bihag ang sinasabi nito sa kanya, at sa isip ba nito na posible pa siyang makaalis sa kanyang harapan. Agad na itong sumugod kay Yuwon at sinabi na wala na siyang oras pa para sa daldalan, habang papalapit naman ang atake nito kay Yuwon ay nagulat ito, dahil ang nakikita niya ay ang Blade God Second Technique. Ang teknik nito ay perpektong naisalin sa isang fist technique, ngunit walang pagkakaiba pagdating sa lakas, at upang magawang mas alag ito kahit paano, ay kailangan niyang gamitin ito. Kaya naman ay naghanda na din siya ng atake,
at ito ay ang 24 Demon Sword, the fourth technique, Heaven's Sword Fortune. Nang magtama ang kanilang mga pag-atake sa isa't isa, ay napansin nito na masyado siyang malakas at ang 24 Demon Sword ay dahan-dahan na humihina, nang bigla itong nagulat dahil sa pagpasok ng isang atake sa kanya. Naiwasan niya agad ito ngunit napapaisip si Yuwon dahil nais nitong atakihin ito ng pasurpresa, ngunit ngayon ay gumagamit siya ng mga di inaasahang mga pag-atake at sa huli ay siya ang nasusurpresa. Nang bigla namang nakakita ang master na ito ng isang pagkakataon, na agad naman na tumama ito sa katawan ni Yuwon. Sa nangyari ay napa-atras dito ang ating bida, sa isip nito ay hindi niya kayang masabayan ang ginagawa nitong pabago-bago ng atake. Matapos ay sumugod ulit ang master na ito at sinabihan si Yuwon na ang chinet nito ay walang panama sa kanya, na agad naman na nasalag ni Yuwon, ngunit nabigla naman ito nang matapos niyang salagin ang ataking binitawan sa kanya dahil napansin nito na nagkaroon na ng lamat ang kanyang espada. Muling sinugod ito ng master at sinabi na mahusay ang ipinakita nito sa kanilang labanan, ngunit mas malakas ito sa lahat ng paraan. Nagawa namang masalag ito ni Yuwon gamit ang kanyang espada, ngunit dahil sa lakas ng master na ito ay nawala siya sa kanyang depensa. Kaya naman ay nakita itong pagkakataon ng master, at agad na inatake si Yuwon sa kanyang katawan. Sa lakas ng atakeng kanyang natamo ay napasukan na ito ng dugo, at nagawang mapatalsik sa malayo. Napangiti naman ito at sinabi na mukhang hindi pa pala sapat ang ginawa niyang iyon upang paslangin siya, at tingin nito na karapat-dapat ito para sa isang papuri, ngunit ang Sword Demon Sword Technique ay hindi gagana kontra sa kanya. Sa isip ni Yuwon na alam din pala nito ang patungkol sa 24 Demon Sword, sabi nito sa ating bida na ngayon ay malalaman na nila sa pagkakataon na ito, na ang demonic cult ay hindi magagawang manalo laban sa kanilang martial school, kaya naman ay itigil na ng Vice Lord ang pagmamatigas at sumunod na lang sa gusto nitong mangyari, ang gawing bihag ito. Agad na ibinaba ni Yuwon ang kanyang espada, at sinabihan nito na sa isip ba niya na ang demonic cult ay hindi magagawang matalo ang mga ito, sinagot naman siya ng master na ngayon ay may nais pa ba itong sabihin sa kanya. Habang nakatayo si Yuwon at tinatitigan lamang siya, ay nagulat naman ang master sa nakikitang nangyayari kay Yuwon, dahil ang mga sugat nito ay gumagaling, at napasabi na ang batang ito ay napakapanganib. Kaya naman kailangan na niya itong paslangin bago pa ito tuluyang makapagpagaling, at agad na itong naghanda. Matapos, ay agad na itong sumugod sa ating bida, habang sinasabi na ito na ang kanyang kamatayan. Ipinalabas naman na ni Yuwon ang nakatago nitong Heavenly Demonic Sword, nagulat naman ang master sa kanyang nakitang paglabas ng espada mula sa kamay ng Vice Lord. Matapos ay agad na ding naghanda si Yuwon ng atake at ito ay ang Heavenly Demonic Sword Art, galit na galit naman itong sinabi habang bitbit ang buo nitong puwersa sa kanyang kamay, na tingin ba nito na magagawa niyang matalo siya gamit lamang ang ataking iyon. Agad naman na nagtama ang atake ng dalawang ito, ngunit mabilis itong nakaramdam ng diferensya sa lakas, at napapatanong ito kung bakit biglaan na lang ay naging ganito ito kalakas. Kitang-kita nito sa kanyang mga mata ang mga paparating pa na mga atake mula sa ating bida, nang bigla na lang ay nakita nito ang isang napakalakas na atake ang papalapit na sa kanya, at hindi man lang niya nagawang makakilos at makaiwas. Matapos, ay matagumpay na napatama ito ni Yuwon sa hanggal na master ng Six Blade Martial School ang ultimate technique nito, na ang Heavenly Demonic Sword Art, napalingon naman ito sa ating bida at napasabi na hindi maari ito, dahil hindi siya lubos na makapaniwala. At ang sword technique na iyon, nang bigla naman itong natamba sa kanyang kinatatayuan, matapos ay sinabi dito ni Yuwon na ito ang kabayaran para sa pang-iinsulto nito sa kanyang Heavenly Demonic Cult. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Sa Demonic Academy Grand Martial Arts Training Grounds, ay nagtitipon dito ang lahat kasama na ang Lord, nang bigla namang dumating ang Left Guardian. Agad itong tinanong ng Lord at sinabi kung nasaan ang kanilang mga kalaban, sumagot dito ang Left Guardian na hinang-hina,
at sinabi na ang kalaban ay nasa Precious Library, at ang Vice Lord at ang nanghimasok sa kanila na mula sa Martial School ay naglalaban sa oras na ito. Dagdag pa nito bago siya tuluyang bumagsak ay magmadali ang mga ito na puntahan ang Vice Lord, dahil dito ay napatakbo ang Grand Guardian sa labis nitong pag-aalala sa Left Guardian. Nang malapitan niya ito ay sabi ng Grand Guardian na hinimatay siya dahil sa matinding internal injuries, napansin naman itong dumiretso ang Lord, kaya naman ay agad niya itong hinarang at sinabi na maghintay muna ang Lord, kaya naman tinanong siya ng Lord na kung ano ang ginagawa nito sa kanyang harapan. Matapos ay nagpalabas ito ng malakas na aura at tinanong kung kilala ba nito ang taong hinaharangan niya, agad namang lumuhad dito ang Grand Guardian at sinabi sa Lord na siya muna ang mauuna. Matapos ay agad itong nagpadala ng sound telepathy sa Lord at sinabi na magpagaling muna ito, dahil ang internal injuries nito mula sa lalaking iyon ay hindi pa tuluyang gumagaling. Sumagot naman dito ang Lord at sinabi na naiintindihan niya, kaya naman inutusan na lang niya ang 4th at 10th Council Elder na samahan ng Grand Guardian. Matapos ay madali namang umalis ang mga ito. May napansin namang kakaiba ang Lord, dahil sa nakita nito ay may hawak-hawak ang Left Guardian. Nagmamadali naman ang mga ito na magtungo sa kinaroroonan ni Yuun at ng taong nanghimasok sa kanilang demonic cult. Nang makarating ang Grand Guardian, ay nagulat ito sa kanyang nakita. Dahil kitang-kita nito ang lahat ng nangyari na kung papaanong paslangin ito ni Yuun, at mukhang pamilyar siya sa sword technique na ginawa nito. Matapos na mapabagsak ito ni Yuun, ay napansin naman niya ang black sword na hawak-hawak nito, at ang buong katawan ng espada ay nababalot ng kulay itim, at mukhang pati ang espada ay namumukha niya din. Matapos na may pabalik ni Yuun ang black sword sa kanyang pulso, ay bigla itong nakaramdam ng tao sa paligid. Napansin nito ang Grand Guardian, sa isip nito na hindi kaya ay nakita ng Grand Guardian ang lahat. Mabilis namang nakasunod ang 2 Council Elder sa Grand Guardian, at napatanong ang 4th Council Elder na kung ano na ang nangyayari sa kanila, ngunit nagulat ito sa kaniyang nakita at hindi ito makapaniwala, dahil sa nagawa nitong matalo ang martial arts master na mula sa Six Blade Martial School nang siya lamang, dahil noong kamakailan ay kinailangan pa ng 2 Council Elder na magtulong para lamang sa isang ito. Agad na lumapit dito si 10th Council Elder yon at tinatanong kung mabuti lamang ba ito, na sumagot naman ang ating bida na ayos lamang siya. Bumaba na din dito ang Grand Guardian at sinabi kay Yuun na masaya nitong malaman na nasa maayos lamang ang Vice Lord. Nagpasalamat naman sa kanya si Yuun sa pag-aalala nito sa kanya. Hindi rin nagtagal mula ng pagdating ng 3 sa kinaroroonan ng labanan, ay agad na nakasunod dito ang Lord. Agad na lumuhad dito si Yuun sa harapan ng kanyang ama bilang paggalang, sa isip ni Yuun na ang Guardian Clan ay ang mga tagapaghawak ng kagustuhan ng Demon Sword, ngunit narinig nito na ang Grand Guardian, ay ang tapat na kanang kamay ng Lord. Bigla itong napapatanong na paano kung sakaling sabihin ng Grand Guardian ang patungkol sa mga nakita nito sa kanya. Agad na nagtanong ang Lord sa Grand Guardian patungkol sa mga nangyari, sabi nito sa Lord ng makadating ito, ang Vice Lord ay matagumpay nang napaslang ang martial art master na mula sa Six Blade Martial School. Napatingin naman ito sa bangkay ng master at sa isip nito na hindi lamang ito simpleng saksak ng espada, mukha itong iba't ibang sword technique na pinagsama-sama sa iisang atake lamang, at ang kanyang anak ay mukhang may itinatagong mga kakayahan, ay mukhang hindi niya dapat ito na maliitin. Sa underground vault naman ng Precious Library, ay nagtungo ang Lord at ang Grand Guardian. Sabi ng Lord dito na base sa mga inulat nito ay nagtungo ang mga ito para sa lugar na ito. Hindi naman sumagot dito ang Grand Guardian, kaya naman ay pag-alit na nagtanong ito ulit, na kung ang lugar ba na pinupuntirya ng mga ito ay ang basement vault ng Demonic Academy. Dahil dito ay sumang-ayon naman na dito ang Grand Guardian, at agad nang bumaba ang mga ito. Nang may napansin naman dito ang Lord at Grand Guardian, sa isip ng Grand Guardian na hindi ito maari, dahil nagawa ng mga ito na masunog ang mga secret box ng Sword Demon. Galit namang naiisip ng Lord na may mga lugar pala na ganito ang nakatago sa Demonic Academy,
At nalaman ng mga kalaban ang patungkol dito, at siya bilang Lord ay walang kaalam-alam sa bagay na ito, at mukhang minamaliit siya ng mga ito. Sa labas naman ay nakita nila Yuwon ang laman ng lagayan na bitbit ni Left Guardian. Sa isip ni Yuwon na akala niya ay ang habol lamang ng mga ito ay ang mga secret book dahil sa nabanggit ng mga ito patungkol sa naiwan ng Sword Demon, ngunit ito pala ang nais nilang makuha, ang mga bakas ng marka ng Blade God. Bukod pa doon ay ang taong iyon ay alam din ang 24 Demon Sword, at papaanong ang mga nagsasabing mga tagasunod ng Blade God ay nais na makuha ang mga marka ng Blade na naiwan ng Blade God, at ano ang tunay na pagkakakilanlan ng Six Blade Martial School. Ang pagkabahala sa Demonic Cult's Castle ay tumindi, ang lahat ng mga kawal ay tinuon ang paghahanap buong araw at gabi upang makuha ang mga katawan ng mga patay na kasamahan nila at upang mahanap ang mga posibleng mga espiya, ngunit wala na silang nakita pa na iba pang mga bakas kundi ang 4 na lalaki lamang na iyon. Sa Heavenly Demonic Cult Banquet Hall, ay nandito nagtitipon ang mga Martial Artist Alliance. Napapatanong naman dito ang isang clan leader kung hanggang kailan naman kaya sila mananatili sa lugar na ito. Sinabihan naman siya ng isa pa na maging mahinahon lamang ito, dahil kailangan nilang maipakita ang pagiging inosente para sa alyansa na magaganap. Sabi naman ng second strategist na nasabi na nila ang lahat ng kanilang nalalaman, at mukhang gagawa na ang mga ito ng desisyon, kaya naman ay sinasabihan niya ang mga ito na maging mahinahon ng kaunti pang oras. Wala namang magawa ang mga ito kung hindi ang sumang-ayon na lang sa sinabi sa kanila ng second strategist. Sa isip naman nito na naalala na nito ang lahat, at naiinis siya dahil ginamit ng mga ito ang pagkakataon. Habang ang mga ito ay naglalakbay upang makipagkita sa dalawang master sa Jiangxi matapos na bigo na makuha muli ang teritoryo ng Anhui, ay nagawa silang tambangan ng mga hindi niya kilalang mga tao. At nang magising ito ay parte na sila ng prosesyon ng Martial Arts Alliance, at nang matapos ang hipnosismo na ginawa sa kanya ay hindi nito sukat akalain na ang mga kalaban pala ay ang kanyang mga personal na gwardya. Siya ang ginawa nilang targetan dahil siya ay palihim na gumagalaw para sa ninanais nitong pakikipag-alyansa, at ang tangi lamang na nakakaalam ng mga bagay na ito ay ang mga tao sa naganap na pagpupulong, at ito ay ang mga 17 master ng Martial Artist Alliance, at isa lamang ang ibig sabihin ng mga nangyayaring ito, ay isa sa mga 17 masters ng Martial Artist Alliance ay isang espiya ng kalaban. Kailangan niyang masigurado na ang alyansa na ito ay matagumpay na mabubuo at makabalik ng ligtas, ngunit ang mga ito ay hindi sila magagawang mapalaya ng mabilis dahil sa ang Vice Lord ng Demonic Cult ay nagawa niyang atakihin.